Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay meron kasi tayong nabasa na post dito sa social media na nagsasabi mga kapolitika na automatic ay top 2 na daw itong si Chelsea Fernandez. So pag-uusapan natin kung talaga nga bang reliable itong source na ito at yung kanyang sinasabi na si Myanmar daw ang matinik na kalaban ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo 2025. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Nabasa po natin dito sa isang group itong post na kung saan ay sinasabi na pasok na daw sa top 2 itong si Chelsea Fernandez dahil gusto daw siya ng mga sponsors. Chika time. According to Chika retrieved from insiders in Cosmo, it's possible that Chelsea might win or first runner-up kasi bet daw siya ng mga major sponsors, especially yung Eventista. Parang sa atin daw ibibigay this year or sa Myanmar. Basta ang chika, automatic top 2 na daw si Chelsea. Balikan nyo itong post ko. Cosmo needs fans daw from strong sash kaya mukhang sa atin ang crown this year. So ito yung post mga kapolitika at hindi ko alam kung ito ay totoo or kung talagang baka pinapaasa lang tayo ng ating mga kapwa-kabayan dito sa Miss Cosmo 2025 dahil talagang nakaabang na ngayon ang mga netizen dito sa maging resulta ng Miss Cosmo 2025 sa Vietnam bukas. Okay, so ano ba yung ating masasabi at ano ba yung ating magreaksyon dito sa sinasabi ng isang post na automatically top 2 na daw itong si Chelsea kasama niya itong si Myanmar. So tayo naman yung ating mag-reaction, tayo ay natutuwa at positibo dito sa post pero I believe mga kapolitika na i-reserve rin po natin yung 50% na ating expectation dito sa Miss Cosmo. So gusto natin na makita talaga sa finale na yun talaga ang mangyayari kasi mahirap pag ibinigay natin na 100% tayo is naniniwala na totoo na si Chelsea Fernandez nga ang kukurnahan dahil sa lakas ng suporta ng mga Pilipino pagdating sa beauty contest at kaya nating pasikatin in fact ang isang competition kapag most especially pag kilala ang ipinapadala natin doon sa isang international beauty contest. So yun ang aking mag-reaction. Pero ngayon siguro 50% ay maniniwala tayo or ibigay natin yung ating positive expectations. Pero hindi talaga 100% kasi baka ma-disappoint tayo. Kasi mahirap na yung umasa and then natalo kaysa doon sa hindi ka umasa pero nanalo yung manok. So mas maganda yun mga kapolitika para may thrill at may surprise. At para sa atin naman ay hindi tayo dapat mangamba dito sa maging performance ni Chelsea Fernandez. Siya talaga yung isang kandidata na hindi ka kabahan pag dating sa mga preliminary competition, sa finale. Yun nga lang ang dapat i-workout ni Chelsea is yung kanyang question and answer portion. Dapat is makita rin doon na mag-stand out yung kanyang sagot kasi doon sa MUPH 2025 is hindi ako ganoon ka kumbinsido okay doon sa kanyang Q&A. So yun dapat ang paghandaan niya. Okay na siguro yung simple na sagot basta nasagot niya ng maayos yung question. Kasi baka ma-issue na naman ang Pilipinas pag nanalo tayo and then hindi naman ganoon ka-impactful yung naging answer niya doon sa question. So dapat is makita rin mga kapolitika na very deserved ni Chelsea Fernandez pagdating sa question and answer portion. Okay? So yun mga kapolitika ang ating update at ngayong araw ang finale ng rehearsal ng Miss Cosmo and most probably later is magpapahinga na yung mga candidate para sa kailang finals, pinakainabangan na finals ng Miss Cosmo 2025. Nagtapos na nga yung 25th day ng kanilang competition dito sa Vietnam. So ang maging mensahe ko dito kay Chelsea Fernandez ay huwag siyang magpadala sa mga pressure, sa stress kung mananalo or matatalo ba siya. Ang sa kanya ay dapat na enjoy niya yung show and everything will fall into place. So wag siyang mangamba kung manalo or matalo man siya kasi kitang-kita naman ng ating mga kabayan na nai-represent ni Chelsea Fernandez ng maayos ang ating bansang Pilipinas dito sa international platform sa Vietnam na kung saan hindi lang mga Pinoy ang mahanga sa kanya kundi pati na rin yung mga Vietnamese doon.
sa nasabing venue. At dito naman kay Miss Myanmar na sinasabi nila na makakasama daw ni Chelsea Fernandez sa top 2 is sa tingin ko mas lamang pa rin itong si Chelsea dahil sa tinatawag na face card. Kasi si Miss Myanmar is kitang-kita natin na talagang may pinaayos, may bahagi ng kanyang mukha na pinaayos. So mas maganda pa rin yung all natural beauty at talagang masasabi natin na instinct na yung kagandahan, which is panalong-panalo nga itong si Chelsea Fernandez. So mga kapolitika, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong masasabi dito sa kumakalat ngayon na usap-usapan sa social media na possible top 2 daw itong si Chelsea at posible pa daw na maging winner. Iuwi niya ang corona dito sa Miss Cosmo 2025. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ito na ang araw na kailangan magbagsakan na tayo ng ating boto. Currently, pangalawa pa lang po si Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo voting natin. At ang nakakagulat, si Vietnam po ang number 1 with 10 million votes. May kanya-kanya naman silang way para iboto ang kanilang mga kandidata pero hindi tayo papayag na hindi mag number 1 ang Pilipinas. Kami tayong mga kandidata na number 1 natin sa votings natin. Huwag natin sasayangin si Chelsea Fernandez. And kudos sa mga officials sa Sultan Kudarat. They're very hands-on. I know ini-strategize nila yan kung paano ma-maintain si Chelsea Fernandez number 1 sa huling botohan. Paunahin lang muna natin sila. Nakakatrauma kasi yung una tayo, tapos pagdating sa dulo, sobrang laki na ng lamang. Widen the gap, pero dapat kapag last day na. December 20 tomorrow, laban na bukas. December 19 ngayon, alam kong excited na tayo. Meron po tayong free 3 points na boto. Huwag nyo sasayangin yan. Dalian nyo dahil Diyos ko ilang oras na lang. Mga be, papayag ba kayong maiwan tayo sa huling oras? Kakayanin pa ba natin kung 1 milyong boto na ang pagitan o agwat bago ang coronation night bukas? Calling all the attention ng kapwa natin Pilipino, lahat ng pageant fans, Diyos ko, gumising kayo! Dahil critical tayo sa Miss Cosmo People's Choice. Sa ngayon, Vietnam na ang nangunguna, having 10.11 million votes. Pumapangalawa si Philippines ng 9.1 million votes at pangatlo naman si Mexico ng 8.6 million votes. 3 bansa na lang ang naglalaban-laban, 3 malalakas, 3 determinadong bansa. Pero etong nakakaalarma mga be. More than 1 million votes ang lamang ng Vietnam. Diyos ko, sumasakit ang ulo ko. Let's be honest. Sobrang lalakas nila. Kung magbabagsak man ng isang country such as Mexico or Vietnam, hindi bababa ng 100k, hindi ata bababa ng 500,000 either. Halos 1 milyon ang binabagsak nila. Oo, sobrang lalakas nila, pero kaya pa natin to, di ba? Alam naman natin na kapag nagkaisa ang Pilipino, walang imposible. Let's hit up that bayanihan spirit. Dahil ito bukas na ang coronation night, ito na ang huling oras, ito na ang huling laban natin. Kaya itigil mo na muna kung anong ginagawa mo ngayon. Diyos ko mga be, bumoto kayo, i-share nyo tong video na to, i-share nyo to sa pamilya ninyo, sa barkada, sa buong pageant community, sa lahat ng kakilala ninyo. At sabay-sabay nating iangat si Chelsea Fernandez. Hahayaan ba nating maparagway 2.0 tayo? Be, ang sakit na nun kay Atisa Manalo. Hahayaan ba nating maulit siya kay Chelsea Fernandez? Be, I'm telling you, wag, hindi. Pero saan tayo kukuha ng ganitong kalaking pera? Kung lahat tayo kumikilos, maliit lang ang 1 million na agwat na yan. Gawin nating 2 million, di ba? Magtawag kayo mga be. Magtawag kayo, mag-comment kayo sa mga nagla-live, sa mga content creators, sa mga politicians, kung pwede, hindi ko alam, mga business owners na yan. Kung anong pwede nyong maitulong, itulong nyo na be. Anything, pwede. Ipakita natin kung gaano kalakas ang boses ng Pilipinas at hindi pa tapos ang laban mga bea, ngayon pa lang nagsisimula. So vote, share, then repeat. Para sa Pilipinas, para sa Miss Cosmo, para kay Chelsea Fernandez. But thank you so much for watching this video. Please follow me for more updates. Bye!